Hello po. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat, guys. To God be the glory po ulit. And God bless each and every one of us. Hoping that anyone can see and finish this content of mine. I will send a little booster to any one of you. For our Lord Jesus Christ's sake. Amen. So guys, WWTH Season 33, continuation po, Part 8. Part 8 na guys. To God be the glory po talaga, and kumusta po ang bawat isa sa atin. Sana po nagpapatuloy-tuloy pa rin tayong pinagsisikapan nating maging mabuting tao sa araw-araw na binubuhay pa tayo ng ating Creator. Kasi kahit anong yaman natin guys, kahit anong lakas natin, kahit anong healthy pa ng surroundings natin, kahit anong linis pa, kahit anong gandang ambience pa ng kinatitiri ka ng bahay mo, ng lugar mo, ng pagkatao mo, kapag kaayaw ka ng pahiramin ng Panginoon ng buhay, ay bigla na lang yung mawawala sa'yo. Walang kaabog-abog mamamatay ka bigla. So, kahit anong healthy pa ng kinakain natin, kahit anong paghahangad pa natin na mabuhay ng malusog, mabuhay ng mapayapa, mabuhay ng mahaba, kapag kaayaw na ng Panginoong magpahiram ng buhay sa isang tao, yan ay babawiin na niya. Kasi pagkasilang ng isang tao guys, pagkasilang niya ay nakatakda na din kung hanggang ilang taon ng kanyang buhay, kung anong araw at kung anong oras at kung anong takdang mangyari sa kanya, ay nakatakda na kung kailan siya mamamatay. Yan po ay biblically speaking din. Excuse me po. So guys, ito pong content ko na to sasamahan ko po ito ng mga kaunting life lessons na halos biblically written din, na may ka-counterpart po sa salita ng ating Creator. Kung ano man po ang nangyayari sa paligid ng mundong ito, maging alerto tayo lagi guys, maging vigilant tayo. Kasi sabi nga po ng mga magagaling na psychic, here in our country and outside our country, in the other countries, na mga magagaling na psychic, mga magagaling na mga parang alalos Nostradamus, nararamdaman po din po nila na sila po kumbaga sa noong unang panahon ang tawag sa kanila faith healer. Nararamdaman din po nila na may kakaiba talagang paparating na mangyayari sa mundong ito. So, maging alerto po tayo. Wala tayong ibang magagawa guys kundi accept everything, acceptance. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, kapag kaya ni fate to happen, meant to happen, mangyayari at mangyayari yan. Handa ka man o hindi, prepared man tayo o hindi, mangyayari yan, dapat mangyari. Amen. Kasi nga po, bawat pangyayari, bawat unos, bawat lungkot, bawat saya, nakatakda. Sabi nga kaya gawin mo na ang lahat ng maisipan mong gawin. Gawin mo ang maisipang gawin ng paa mo, ng kamay mo, ng lahat ng part ng anatomy mo. Gawin mo na, kasi walang gawa o walang anumang pangyayari pa kapag nandun ka na sa libingang paroroonan mo. Nasa Ecclesiastes po yan guys. Kaya hanggat kaya nating gumawa ng kabutihan, kung gusto mo gumawa sa kabutihan para sa sarili mo, gawin mo na ng gawin. Kung gusto mo magtakaw ka ng magtakaw, magpataba ka ng magpataba, gawin mo na din ang gawin. Basta kung anong inaakala mong kaligayahan mo, gawin mo na ng gawin. Basta lagi lang nating tatandaan guys, bawat sinasalita natin, bawat ginagawa natin, pagsusulit natin, may test. Sa dulo may test. So kung ikaw naman talagang God-fearing person ka, talagang mapagmalasakit ka sa kapwa mo, ikaw ay isang taong nagpapakabuti, ikaw ay isang taong nagpapakatuwid.
gusto mong mapaanyo ang iyong kaluluwa sa dulo ng buhay mo, gagawa ka ng kabutihan, magtatanim ka ng ng butil na sa bandang huli magbubunga. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Tapos ihahanda mo yung sarili mo, paghahandaan mo yung susunod mo pang buhay. Yan po ang motivation ng mga taong ang kanilang mga motivation na kay Kristo na. Kasi dalawa po kasi, isang ang motivation ng isang taong yon nandito pa rin sa sanlibutan. Tapos ang isang tao naman po, ang kanyang motivation nandoon na sa buhay na paparating. Dalawa po kasi lagi guys, positive and negative. Negative and positive. Laging dalawa, laging hindi pwedeng iisa, laging dalawa. Laging kaliwa, kanan, ganon. Dalawa po lagi guys, kasi nga po may balanse ang mundo. Ngayon kung gusto mo lagi kang negative, doon ka negative ka ng negative kasi walang pumipilit sa atin guys. Tayo ay may mga sariling may mga sarili tayong desisyon, may mga sarili tayong motivation sa pagkatao natin. Minsan kahit humihingi tayo ng payo sa bandang dulo, ikaw pa rin ang masusunod. Sabi nga, sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. Yan po ang kalakaran ng mundo guys. Hindi naman tayo mga tangang tao na pinanganak na 5 years ago lang. Tayo pong lahat ay punong-puno na din ng karanasan, lalo na tayo nakaranas na talaga ng iba-ibang pangyayari sa buhay natin. Tayo marami ng karanasan. Minsan nga po, teenager pa lang, napaka-matured na. Minsan, elementary pa lang, napaka-matured na. Wala na pong masasabi ngayon. Hindi mo na pwedeng ikatuwiran sa Diyos na ikaw ngayon mo lang nadinig ito, ngayon ka lang nakaalam ng ganito. Hindi na po yung tatanggapin ng Panginoon guys. Hindi na po pwedeng idahilan mong hindi nakarating sa'yo yung love letter na ating Creator, kasi siglo by siglo po tumawid na ng tumawid yung aklat na yan. Na-translate na po yun ng na-translate sa iba-ibang salita. Kaya hindi mo pwedeng idahilan sa Panginoon na hindi ka nagkaroon ng panahon para buklatin yan, para basahin yan. Wala kang nadinig na kahit isang tao o 5 o 10 tao na nakapagsalita sa iyo ng isa sa mga verses nang nandyan sa love letter niya. Kaya hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon nga nasasabi mong inosente ka. Kasi sabi nga, bago mo pa ginawa yung positive at negative sa buhay mo, yung masama at mabuti sa buhay mo, alam mo na ang tama at mabuti. Kasi ang katanggap-tanggap lang po sa Panginoon ay yung mga paslit na bata. Yung pong wala pang 7 taon. Kasi pag naabot mo ng 7 taon, meron ka ng katiting na wisdom. Although hindi mo pa rin yan alam talaga ng 100% tama at mali. Kasi hanggang 12 anyos po. Alam po hanggang 12 anyos 7 to 12 years old, kumbaga batang langit pa yan. Pero pagdating mo ng katamtamang gulang na 13, teenager, yung katamtamang gulang na alam mo na ang tama at mabuti, alam mo na yung matuwid at baluktot. Kaya ikaw ay hahatulan na ng Panginoon sa mga pagsasalita mo, sa mga iniisip mo, sa thoughts, sa words, sa actions mo, sa motivation mo. Diyan ka na ililista na ng Panginoon. Sabi nga, kung gusto mong maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Creator at sa kanyang bugtong na anak, sa ating Lord Jesus, kailangan maging paslit ka. Maging paslit ka, ibig sabihin, bata ka sa kasalanan. Musmus ka sa paggawa ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun, guys. Ngayon, kung ako'y may mali, pasuntabi po. Pakicorrect nyo na lang po kasi nobody is perfect, guys. Lahat tayo every now and then nagkakamali. Lahat tayo every now and then araw-araw nakakapagsalita ng medyo baluktot kasi hindi naman tayo perfectong tao Tayo nandito pa sa mundong punong-puno ng negatibo, punong-puno ng minions ni taning. Kaya tayo every now and then kumbaga matutokso. Kaya lang nasa sayo yan. Lalabanan mo yan. Kaya nga binigyan ka ng Panginoon ng wisdom Kaya binigyan ka niya ng pag-iisipan mo Kasi kumbaga kaya nga tayo may utak guys maliban na lang siraulong tao ka, yung parang crazy ka, yung parang kumbaga kulang na lang idalahin ka sa mental. Yun yung parang kulang na sa pag-iisip guys. Pero sabi nila kapag ka daw nasiraan ng ulo o bait ang isang tao, yan po
Kumbaga, hindi naman sa sumpa ng Diyos, kundi parang nawalan ka ng faith sa ating Panginoon, kaya nasira ang ulo mo. Sundan niyo pa po guys, to God be the glory po, and God bless each and every one of us, and thank you po for watching. Amen.